Hinablot ni tita ang magasin na hawak ko at inilayo sa akin. Mas lalo kong gustong pumunta sa Pilipinas upang kunin ang anak ko. Ako yung nasasaktan pag nakikita kong anak kong nasasaktan. Pati anak ko hindi nila itinuring na kadugo. Naawa ako sa anak ko. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko upang pigilin ang luha na nagbabadyang umagos. I couldn't imagine my son get hurt from his own father and family. Kinuyom ko ang kamao ko. I'm sorry, Austin. You still have a shoot, Sam? Maybe next week makakapunta na tayo sa Pilipinas. Inaayos ko pang mga negosyo dito. Si tita habang hinahaplos ang likod ko. Natulala ako at wala akong ibang nasa isip, kundi ang anak kong nasa Pilipinas at nasasaktan. Gusto ko na siyang makita. So bad. Oh, I almost forget about the news I got. Napatingin kaming lahat kay Ina na nagsalita ito. Uminom ako ng tubig pero nanatiling nasa likod ko si tita habang hinahaplos ang likod ko. Binuksan ni Ina ang laptop nito at meron siyang binasa. A big company in the Philippines just hired us. They need a model for their company. Meron silang bagong collection ng mga gowns at kailangan nila ng isang model para mag-shoot nun at para lalong mabenta. Mahabang sabi ni Ina. Lumapit dun si tita at ganun din si Migs. Bumalik din ang ilang sandali si Detective Castro na nakatitig agad sa akin. Valerian Jewelries Corporation? Basa ni tita, dahilan para mapalingon ako dito. Napatingin sila sa akin. Nung marinig ko ang Valerian, kumulo ang dugo ko. I hate that family name. Kinamumuhian kong apelyido na yan, especially the Lopez. Huminga ako ng malalim sa narinig ko. Isang manager si tita sa agency model dito sa Paris. Sikat ang agency niya. Kilala ito sa lahat-lahat. Ang daming kumukuhang modelo sa kanya para sa isang collection. Isa ring fashion designer si tita. At isang sikat na photographer naman si Migs. I am Ford model. Isa akong sikat na modelo. Makikita mo ang mukha ko mapamagasin man, billboard, newspaper at higit sa lahat sa TV. Nagkibit balikat ako. Reject that proposal. Napatingin ako kay tita nang marinig kong sinabi nito. Bakit? Bakit niya tatanggihan? Malaki ang kumpanya ng Valerian. Naglalabas ito ng mga jewelries at kung ano-ano pa. Tumingin sa akin si tita na punong-puno ng pag-aalala sa mata. Accepted. Tita, don't worry about me. Ako nang kunin mong model. Nakangiting sabi ko bago ako tumayo. Gulat silang napatingin sa akin. Pagbalik ko sa Pilipinas, ang anak ko ang unang pupuntahan ko. Hindi naman siguro yun pinabayaan ni Manang. Hindi yun pababayaan ni Manang. San ka pupunta? Tanong ni tita at saka tumayo. Binalik kong paningin ko dito sa kangumiti ng pilit. Magpapahangin lang tita, don't worry about me. Ngiting sabi na pinapahiwatig kung maayos lang ako, kahit na hindi naman. Lumabas ka agad ako at nagsimulang maglakad. Is that Samantha the Ford model? Rinig kong tanong ng isang taong nadaanan ko. Shit, nanlaki ang mata ko nang nakalimutan kong sinuot ang sunglasses at sombrero ko. Kaagad ako nagmadaling lumakad bago ko pa marinig ang sigawan nila, ay nagtago na ako. Hindi ko alam kung saan ako nagpunta sa restaurant na to. Tumingin ako sa paligid at doon ko lang napagtantong nasa isang garden ako ng restaurant na to. Ang daming bulaklak na nakapalibot. Sekretong garden. Hindi ka makikita ng mga tao. Lumakad ka agad ako at tiningnan pa ang paligid ng magandang lugar na to. Ang tahimik na lugar na to. Makakapag-isip ka dito ng tama at matiwasay. Hinawakan kong bulaklak habang naglalakad. Ito sana ang gusto ko. Ang tahimik na buhay, yung walang gulo. Gustong gusto ko pero hindi ata ako pinagpala pagdating sa kasiyahan. Humarap ako sa madaming bulaklak at sumalubong kaagad sa akin ang simoy ng hangin. Lumipad ang nakalugay kong buhok at mga bulaklak na nagsasayawan dahil sa simoy ng hangin. Ang ganda ng paligid. Ngumiti ako sa katumingala. Ang ganda rin ng araw. Ang sarap-sarap ng simoy ng hangin. Then I remember my son. Ang anak ko na lang talaga ang kailangan ko. Ang anak ko na lang ang kulang sa akin. Hinding-hindi ako mabubuo hanggat wala ang anak ko. Nag-uunahang tumulo ang luha ko nang maalala ko kung paano ako tinaboy at kinaladkad ng aking pamilya. Naalala ko kung paano ako sinaktan ni Kiel. Naalala ko kung paano nila ako ininsulto. Naalala ko kung paano ako niloko ni Sofia. Sunod-sunod umagos ang luha ko. Masakit pa rin. Masakit na masakit. Naalala ko kung paano nila ako tinalikuran nung kinidnap ako. I still remember 5 years ago. Ang isang bagay na nagsilbing impyerno ng buhay ko.
Hindi ko pinunasan ng luha ko, tinayaan ko ito. Yumuko ako nang maramdaman ko ang kirot sa puso ko. Natigilan lang ako nang meron akong nakitang kamay na merong hawak na panyo na nakalahad sa akin. Nakita ko kaagad ang dalawang paa na nasa paanan ko rin. Nilakbay ng paningin ko ang kamay nito hanggang sa makita kong malaanghel nitong muka. Seryoso itong tumingin sa akin habang nakalahad pa rin ang panyo sa akin. Tiningnan ko ito at hindi ko alam kung tatanggapin ko ulit. Tumingin ulit ako sa lalaki at pinagtaasan ng kilay. Suplada. He whispered pero narinig ko. Tiningnan ko ito ng nakataas ang kilay. What did you say? Singhal ko dito. Dahilan para makita kong nakangisi nitong muka. He's handsome, I admit it. Pero godlike na lalaki. Matangkad pero hanggang balikat lang ako. Ang sabi ko, ang ganda mo, kaso umiyak ka eh. Kaya pangit na tuloy. So better wipe your tears para maganda na ulit. Nilahad niya ulit sa akin ang panyo. Nakangisi ito. He's amused. Umirap ako saka ko kinuhang panyong nilahad niya at pinunasan ang luha ko. I'm Chiron. Chiron Fierce Arevalo. And you are? Naglahad ito ng kamay sa akin. Tinapos kong pagpunas ng luha ko saka ko tiningnan ng kamay. Hindi na pala kailangan. I already know you. You are Samantha Alexandria Versace, the Ford model. Nakangiting sabi nito, dahilan para makita ang perpektong ngipin niya. Are you a stalker? Nagulat ito sa sinabi ko. Napahawak ito sa puso na parang dinamdamang sakit. He's crazy. Wow, easy woman. Sa gwapo kong to, mapagkamalan mo akong stalker? Siyempre naman. Sabi nito sa katumawa. Just kidding. Sino bang hindi makakakilala sa'yo? Kapag dumadaan ako sa EDSA, mukha mo agad sa billboard ang nakikita ko. At kapag sa TV naman, mukha mo na naman. Bawi nito pagkatapos tumawa. He's crazy. Tumangulang ako dahil tama naman siya. Kilala ko dito sa Paris. Huminit ang pisngi ko nang sinabihan ko itong stalker. Umiwas ako ng tingin. I'm glad because finally I saw and meet you in person. You're really beautiful. Napatingin ako dahil nagsalita ulit ito. Umiwas ito ng tingin at tumingin sa mga bulaklak na tinitingnan ko kanina. Natahimik kami ng ilang sandali pero nabasag yun nung... Samantha? Sabay kaming napalingon sa pamilyar na boses at tumambad sa akin si Migs na palapit na sa amin. Nakatingin lang ito sa akin pero nung nilipat nitong paningin sa katabi ko ay halos nagulat ako ng muntik na itong madapa. Kumunot ang noo ko dahil hindi niya matanggal ang paningin sa kasama ko. At laglag pa ang mga panga nito. Hi, my name is Migs. Tumaas ang kilay ko nang kaagad lumapit si Migs sa amin at nagpakilala agad. Siya na mismong kumuha ng kamay ni Chiron at nakipag-shake hands. Ngumisi ako sa inasta ng bakla. Ang landi, hindi niya matanggal ang kanyang paningin sa lalaki. I'm Chiron. Simpleng sagot ni Chiron na mas lalong nagpalaglag ng panga ni Migs. Umirap ako, saka ko binalik ang panyo kay Chiron. At nilagpasan silang dalawa. Naglakad na ako pabalik sa loob. Ginamit ko ang nakalugay kong buhok upang pagtakpan ng mukha ko upang hindi ako makilala. Hindi mo sinabing may pogi kang kasama? Kinurot ka agad ako ni Mick sa tagiliran ko nang maabutan niya ako. Nasa tabi ko na ito habang hindi makaget over sa lalaking nasa garden. Hindi man lang ako nakapagpasalamat pero ipinagkibit balikat ko na lang yon. Pumasok ka agad kami sa VIP room at naabutan namin silang kumakain na. Nakatanggap na kami ng email galing sa BJC company and they want to meet as well next week. They badly need a model for their company. Bungad ka agad sa akin ni Ina. Tumangulang ako bilang sagot at umupo na sa pag-isahang sopa. You know Sam, pwede tayong umatras, if you want. Nag-aalala ang boses ni Tita Zoe. Tiningnan ko ito bago ako umiling. No tita, let's do it. Nakangiting sabi ko, saka ako kumuha ng pagkain. Matagal ko na itong pinaghandaan, simula nung unti-unti akong gumaling mula sa trauma. Matagal ko na itong pinag-isipan, kaya bakit ako aatras? Pasalamat nga ako, kasi sila na mismong lumapit. Gusto ko lang maramdaman nila kung gaano kasakit ang ginawa nila sa akin. Gusto ko lang maramdaman nilang hapdi at kirot ng ginawa nila sa akin. Gusto ko lang maramdaman nila kung gaano kasakit paglaruan habang nakatalikod. Hindi na sila naawa, pati anak ko nilayo nila sa akin. Just wow. Isang oras kaming andun sa restaurant at pinag-usapan ng tungkol sa pagbalik namin sa Pilipinas. Umalis din kaagad si detective, papunta sa hotel kung saan ako nanirahan.
Nagpa-check-in siya doon at sasabay ito sa amin pabalik sa Pilipinas. It's settled then. Iyan ang huling pag-uusap namin sa restaurant bago kami umalis doon. Sinuot ko ulit ang sunglasses ko saka sombrero bago ako pumasok sa van. Dumiretso kami sa building kung saan gagawin ang VSM ramp. Nasa labas lang ang paningin at hindi na makapaghintay na makabalik sa Pilipinas. Kembot, Sam. Kembot, habang nagrarampa. 1, 2, 3, then talikod. Good job, Samantha. Ngumisi ako agad at kumindat kay Megs na nag-thumbs up pa sa akin. Nakangiti habang kumukuha sa akin ng picture. Naka-nice dress ako kung saan hapit na hapit sa katawan ko. Buong gabi din kami doon at wala kaming ibang ginawa kundi ang rumampa, mag-post, mag-retouch ng makeup at magbihis ng kung ano-anong gown habang nagpo-photograph. Sa araw na yun, pagod na pagod ako. Pagdating ko sa hotel ay natulog ka agad ako. Thank God nakatulog ako ng mahimbing dahil sa pagod. Inayos na din ni titang negosyo niya, habang si Migs naman ay nagpapabook ng ticket at inayos ng flight namin. Dumaan ang ilang araw, at habang palapit ang mga oras ng pag-alis namin dito sa Paris, ay kinakabahan ako, pero hindi ko na pinahalata. Kinabahan ako sa muling pagkikita namin. Kaya ko to, kukunin ko lang ang anak ko. Malapit ko nang makuha ang anak ko. Malapit na ako, Austin. Are you ready? Tanong ni tita nang nasa tapat na kami ng airport dito sa Paris. Tumango ako at naunang lumabas sa van bago ako pumasok habang daladala ko ang maleta ko. Sinuot ko ang sunglasses ko, saka sombrero, habang naglalakad papasok sa airport ng Paris. Are you sure you can do this? Tanong ulit ni tita. Tumango lang ako bilang sagot. Pinasok na namin ang maleta namin sa machine. Nasa likod lang namin si Ina at Migs, kumakain habang nagtatawanan. Of course, gusto ko nang makita at makuha ang anak ko. Sagot ko bago ko kinuha ang maleta. Dumiretso kami sa waiting shed. Ilang sandali pa nagsimula na kami maglakad papasok sa airplane namin papuntang Pilipinas. Wait for me, Austin. Ezekiel's POV. Come in. Malamig kong sabi nang marinig ko ang katok at pumasok doon si Emma, ang sekretary ko. Kasunod doon si Marcos, ang kaibigan ko. Napaayos ako ng upo nang makita ko si Emma. Good evening, sir. Pasensya na sa abala, but I just want you to know that your offer has been accepted by Miss Versace. Mahabang sabi ni Emma. Nahagip ng paningin ko ang kaibigan kong nagsali ng alak. Sumandal ako sa backrest ng upuan ko habang nilalaro ang labi. Nasa opisina ako ngayon, habang tinitingnan ng papers na hindi ko pa na-aproban. May I see their names? Sabi ko. Tumango ito at kaagad binigay sa akin ng papel. Inangat ko ang paa ko at inilagay sa mesa. Binasa kong papel mula sa una hanggang sa... Si Mr. Miguel Migs Asuncion, the photographer po. Isang sikat po na photographer. Si Miss Zoe Celestine Versace naman po, ang manager ng model agency sa Paris, together with her assistant Ina Gatchalian. Mahabang sinabi ni Emma. Tiningnan kong pangalan nila at nakita kong professional ito. Tumangu-tangu ako pero nagtagal ang paningin ko sa isang pangalan. Napaayos ako ng upo nang makita ko ito. Si Miss Samantha Alexandria Versace naman po ang modelo. Sabi nito. Natigilan ako nang maalala ko si... Pinili ko ang ulo nang maalala ko na naman ang babaeng yun. Nagkatinginan kami ni Marcos na nagkibit balikat lamang ako. Binalik ko ulit kay Emma ang papel at tumangu dito. Saka ngumiti. You may now leave. Malamig kong sabi. Wala na akong balita sa babaeng yun. Wala na akong narinig tungkol sa kanya, pero wala naman akong pakialam. Nagmamadaling umalis si Emma, halos madapa ito sa pagmamadali. Napasandal ako sa backrest at pumikit ng mariin, habang hinihilot kong sentido ko. Pagod na pagod ako buong araw, dahil ang dami kong meeting na tinapos. Ilang araw na din akong nasa opisina, dahil sa pagiging abala ko sa lalabas na mga jewelries at kung ano-ano pa sa SM Mall. Kinuha ko ang alak at uminom. Napatingin ako sa kaibigan kong nakatingin lamang sa phone nito. Nagkibit ako ng balikat at hindi na ito pinansin. Nilapag ko ang basong merong alak sa mesa ko at nagsimulang magtrabaho. Si Sofia na ang fiancé ko, ang tagapagmana ng Perez Real Estate. Nilipat na ni tita sa panganay nilang anak. Kinalimutan na nitong babaeng yon at hindi na binanggit sa 5 taon. Pinadala ko na rin si Austin sa kanila upang doon na tumira sa mansyon nila, ta sa tuwing makikita kong batang yon, ay naaalala ko si Sam. Hi! Napatingin ako sa pinto nang marinig kong bumukas ito at pumasok doon ang maganda kong fiancé na merong dalang paper bag na paniguradong pagkain.
Ngumiti ka agad ako, saka tumayo at sinalubong ito ng halik. Nawala ang pagod ko. I miss this girl. Masyado kayong PDA. Get a room, man. Tumawa kami sa sinabi ni Marcos, pero hindi namin ito pinansin. Hinila ko siya sa mesa para makakain na ako. Sam's POV. Pumasok kaagad ako sa airplane. Tinanggal ko kaagad ang sunglasses ko sa sombrero nang nakapasok na ako. Meron kami kanya-kanyang upuan at naka-assign yon sa bawat pasahero. Nilagay kong maleta ko sa unahan namin bago ako umupo sa pinakadulong upuan. Naghintay akong merong tatabi sa akin, pero wala naman. Pumikit ako. Gusto ko na lang matulog para paggising ko nasa Pilipinas na kami. Nakapants ako at nakatop habang nakasneakers. Simple lang ang suot ko. Pauwi pa lang naman. Pinikit ko ang mga mata ko pero naimulat ko din ang merong biglang tumabi sa akin. Tiningnan ko ito, tumambad sa akin si Cairo na nanlalaki rin ang matang nakatingin sa akin.